Hello mga kaulam, arin na nga tayo ay naggisa ng sardinas na may miswa. Natuloy din sa wakas ang matagal ng pinagmamatamisan. Kaya lain naubusan ng sabaw. Yan naman, di alam naman natin na ang miswa o kaya ang mga noodles na ay nasipsip yan ng sabaw. Kupo, tapos ako'y may itlog na maalat na may sibuyas na hindi naman maalat. Bay garing itlog na pulang are ay nabili ko. Ay pula nga. Ay pag binuksan mo may parang nilagala ang iwalang kalasa-lasa. Maigi pa mga kaulam ang nilagang itlog may lasa. Are ay talagang wala. Ano kayang ginawa din ng gumawa na ring itlog na pulang are? Walang kalat-alat. Just po rude mahigpit. Ay ari masyado pang mainit dahil kaluluto lamang. Ako'y naghayi na agad dahil alas 7 na ng gabi. Dumating ako ay 6:30. Dalas-dalas ako nagluto. Tapos ako'y kumaing mabilisan. Sabi ko hindi ko dadamihan ng aking kain dahil gabi nga. Ay nako, ayain na. Ano kang gagawin? Ay gutom talaga namang gutom si kaulam. Ay paano kang gagawin ang oras, ano kang oras pa ako kumain? Parang alas 10 pa yata lang ng umaga ako kumain. Ay di ka ako'y magsasahapon kahit na anong naririnig sa bahay. Kasarap pag mga kaulam ng sibuyas, mahigpit. Ang problema, ay gusto ko sanang mag-walking pagkakain at nakakoy bumaba ang kinain. Ay sabi ng asawa ko, doon daw sa park na kanyang pinaglalakadan ay walang masyadong ilaw. Ay marami daw nakatambay doon na yung mga tao na nagpapahinga dahil pagod sa trabaho. Dahil park nga yun, kagaganda ng mga upuan Ay wala daw masyadong ilaw. Ay wag na muna daw ako maglakad at ako daw hindi na yan masasamahan. Protective. Ay sabi ko sa sige, ay ano aking gagawin ay ako'y busog, ay ayaw kong humiga ng garni ako'y busog. Alam ganun yung sabi sa akin. Ako muna daw ay mag-imis ng bahay at nang bumaba daw ang aking pagkain. Yun daw ay para na rin ako naglakad sa park. Yung pala siya hindi nakapag-imis kanina, kaya ako ang inuutusan ngayon. Sabi ko naman sa kanya, ako'y pagod. 7 subject ang aking itinuro maghapon. Bukod pa yung stress na ibinibigay sa amin. Pagkatapos noon, dumiretso pa ako sa aking sa bahay ng estudyante ko. At ako nga mga kaulam ay nagpasundo na sa kanya dahil araw ng therapy niya ngayon doon sa kanyang masakit na puwet ay malapit lamang ang ospital kung saan ako nagtututor. Sabi ko sa kanya, sunduin mo na ako kaysa ako'y magtataksi pa. Dahil nga pagka meron siyang therapy na gayon, hindi ko nagagamit ang sasakyan. Siyempre, mas ipinapagamit ko sa kanya mga kaulam dahil kaya nga siya nagpapagamot. Hindi siya masyado makakalakad. Kakoy sa sige. Pero ako kakoy susunduin mo. Ko ay napaaga ang sundo mga kaulam. Ang tapos ko sa tutor ko ay alas 6. Sabi ko gagawin ko mga 6:10 dahil medyo na late ako ng punta. Abay, alas 5:20 inaro na. Kakoy, total, may malapit namang mosque din sa bahay ng aking estudyante. Ikaw muna kakoy pumunta sa mosque at ikay magdasal. Ipagdasal mo kako na tayo may pagkain, ako'y may pagkain pagdating sa bahay. At ipagdasal mo na rin kako na gumaling na yung iyong ipinapaterapit na ako'y makagamit na ng sasakyan. Ay, utas din naman ang tawa sa akin bakit daw gayon ang aking idinali. Mayat maya na ako'y tinawagan kakoy, lalong hindi ako makakapagturo. Lalo ako maaatrasado din ko, ako'y parati mong tatawagan. Ako kakoy miss na mismo na. At maya ka na tumawag sa akin. Abay, utas din naman ang tawa sa kanyang mga padaling iyon. Ay ngayon, ako'y tahimik sa sasakyan nung ako'y kanyang sinundo. Bakit daw ako tahimik? Ako'y tahimik dahil iniisip ko kung ano aking kakainin pagdating sa bahay. Kakoy, ikaw gay nag-order ng pagkain. Kahit man lang kako anong pagkain ng mga bata at kung may mga tira-tira siya kung kakainin. Ay ako hindi nag-order. Ako kumain lang ng mga prutas-prutas ko na kung na anong nasa rep at yun na ang aking tanghalian. Kakoy, hindi ko maintindihan kung nagtitipid o nagda-diet o talagang kung anong gusto mo mangyari sa iyong sarili. Ang sagot sa akin, diga may bulang lang pa doon na niluto mo kahapon kadami-dami pang nasa kaserola, nasa rep. Sabi ko, hindi ko trip kumain ngayon ng bulang lang. Parang gusto ko ng something. Sabi ko sa kanya. Tapos ako tumingin sa kanya ng malagkit na tingin. Tapos napaumi siya.
Akala yata'y kung anong gusto kong something at totoong napaumis agad nung tinignan ko laang ng malagkit. Ang gusto ko lang naman sabihin, idaan mo ako sa tindahan at bibili akong sardinas. Akala yata'y siya pinagnanasahan ko agad. Kakoy ako bibiling sardinas at ako'y may miswa sa bahay ay ako'y magigisa ng sardinas sa miswa. Tapos meron pa ako dong itlog na hindi naman maalat na akala ko'y maalat. Talagang ako'y nawaw mali sa itlog na iyan eh. Sukatin ninyong kulay pula. At naroon mismo sa tindahan ng itlog na maalat na nakapatas. Ako na may dumampot agad. Aba, pwede ito pagbukas ko at pagtikim ko. Ay, daig pa sa akin na nangangain ng bulak. Mas may lasa pang itlog na nilaga. Kaya ako'y nananawagan doon sa gumawa ng itlog na maalat. Hindi ko maalaala kung saan ko binili. Abay, wag na ninyong kulayan. Para, tapos ilagay na lang nyo sa plastic na nakabitin. Tapos lagyan nyo ng kanting asin. Parang nasa bus na papuntang biyaheng Batangas na naglalako ng itlog na maalat. Gayon na lamang, nakakawang mali naman eh. Wala mang kalasa-lasa. Kung sino man ang gumawa noon. Ay sa susunod na may lagyan naman ninyo ng kaunting asin. Abay, ako na may ayos din ang kain mga kaulamit. Napasarap ang timpla ng aking ginisang sardinas na may miswa. Abay, ayos din naman kahit nakakaunti ang kanin kong inilagay sa aking sarili. Sa akin ay kakaunti iyan, sa iba marami iyan. Ay alam naman ninyo kung gaano ko katakaw. Ba talaga namang gusto ko pa nga sanang ubusin yung miswang ayon. Pinigilan ko na lang ang mga kaulam ang aking sarili. Napansin ganin nyo ako kung kailan patapos na tsaka gumamit ng tinidor, tsaka nainitan. Aba, hindi ko maintindihan ko ako'y normal pa. Sinusubukan ko lang naman kung paano gumamit ng tinidor. Arin tayong ari alas 9, mag-aalas 9:30 na ng gabi. Hindi man lamang pa ako nakakapag-isip ko ano lulutuin ko bukas sa aking mag-ama. Abay, 3 araw ko nang hindi nalulutuan ng pagkain. Ikawaawa naman. Panay lamang ang order nila. Ay digay kagastos naman. Ay may lulutuin naman. Ito naman talaga mga kaulam braso kong kana na itong ginagamit ko sa pagkain. Kunyari lamang mga kaulam yan na ganyan ako, pero matindi ang dinadamdam niyan. Sobrang sakit talaga sa buong magdamag. Kaya ko nang bumitbit ng gamit, pero hindi ko siya kayang i-twist. Yung ilalagay sa tagiliran, o kaya kunyari sumakay ako sa sasakyan, kanan ang ikukuha ko ng seatbelt, hindi pwede, hindi kaya. Yung magkakawit ng bra, hindi kaya. Yung may pupulutin na gamit ang kabilang kamay, hindi kaya. Yung magsusulat sa blackboard na mataas, gamit ang kanang kamay, hindi kaya. Kunyari lang ako diyan sa mga video na wala akong dinaramdam. Pero matindi mga kaulam ang sakit niyan. Masabi ko sa inyo isang beses, nahulog ang eraser ng estudyante ko, bigla kong dinampot. Ay talagang kulang na lang mga kaulam ay sumabog ang ihi ko sa sakit. Ako lamang talaga yung nakapagpigil at ako'y nasa school. Kung yun ay nangyari sa akin na ako'y nasa bahay, ay talaga ako'y mag-iihi sa aking salwal. Sa sobrang kasakit, inat naman ako mahigpit. Hindi ko maintindihan. Ari, tatapusin ko lamang aring aking pagpapadentist at ako'y magpapatherapy na rin. Siya dyan na kayo.